Ako si Mac Ivan de los Santos, isang mag-aaral na may mitiing makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang kinabukasan. At ito ang aking kwento. Gumising ng maaga, tumulong sa aming mga magulang ay ang tagpong hindi na bago sa aming dalawa ng kapatid kong si Ella. Hindi din kami inuobliga na tumulong kahit pa nahihirapan na sila. At iyon ang isa sa hinangaan ko sa aming nanay na si Miles at tatay Marlon. Isa sa hanap buhay ni nanay ay ang paglalako ng mga kakanin tuwing umaga at hapon. Si tatay ay nangingisda naman tuwing umaga. At kami ni Ella naman ay pumapasok sa klase para mag-aral. Kwento kasi nila tatay, wag na daw namin silang gayahin pa. Noong una ay hindi ko maintindihan, pero kalaunan ay ang tinutukoy niya pala ay ang pagiging mangingisda niya. Isa pa, nais nilang ang edukasyon ang maging pamana nila sa aming magkapatid. Minsan naman ay naroon siya kila Madam Lara para maglabada. Dahil isa din ito sa hanap buhay ng nanay ay ang paglalabada. Pansin ko ang lungkot ng inay dahil hindi niya kami maabutan ng malaking halaga para maging baon namin sa klase. Nagtataka man kung bakit hindi ako pinagalitan ni Binibining Irish ay isinawalang bahala ko na lamang. Madalas din akong mahuli sa klase at maging tampulan ng tukso dahil sa aking pisikal na kalagayan. Simula pa man nung bata pa ako ay ganoon ang mga tagpo pero hindi ko na lamang sila pinapansin. Siguro dahil nasanay na lang din ako at sadyang ayoko lang din ng gulo. Ayoko maging pabigat sa magulang namin na ginagawa ang lahat makapagtapos lang kaming magkapatid. Sila siyang Dave, Jumel, Giancarlo ang palaging una pagdating sa panunukso sa akin. Masyado na naman kasi nilang pansin ang aking gandang lalaki. Ito nga pala ang matalik kong kaibigan na si Mark Chan. Nariyan siya palagi kapag tinutokso na ako ng mga kaklase ko. Hindi naman ako pwedeng umiyak dahil mas pagtatawanan nila ako at baka sabihan pa akong bakla. Hindi ko batid na magkakaroon ako ng kaibigan na ubod ng bait. Kadalasan kasi ay puro panunukso lang ang inaabot ko. Mga katabi ko na puro laro pagdating sa paaralan. Tukso dito, tukso doon, ayaw paawat. Gustuhin ko man na pagsabihan sila na mag-aral na lang kaysa maglaro, mas nangunguna sa akin ang takot na baka ako naman ang pagtuunan nila ng pansin. Minsan nakakaramdam ako ng inggit dahil wala akong cellphone na tulad nila. Maswerte ako at mayroong karunungan akong napupulot sa libro. Siguro hindi pa sa ngayon pero sisikapin ko makakapagtapos ako ng pag-aaral at ipagpapatuloy ko ang pagkokolehiyo. Madalas din ako mag-sideline para may pangtusto sa mga proyekto sa paaralan at nahiya na din akong humingi pa sa aming ina. Kapag papunta rin pala ako ng Manukan, rinig ko ang tawanan at kantsawan ng mga bata pagpaparating na ako. Wala akong magawa dahil ganito na ako. Di ko na lang sila pinapansin, kahit na masakit sa aking dibdib. Ganoon pala iyon. Walang madali at talagang kailangan mo magsumikap sa buhay. Kaya kahit mahirap pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho ay kakayanin ko. Nabigla ako nang sabihin ng aking ina na hindi niya na ako mapapaaral. Pero lubos ko silang naiintindihan at ang sitwasyong mayroon ako ngayon. Pagkatapos ng pag-uusap naming iyon, mas naudyok akong gumawa pa ng paraan para makapagtapos ng aking pag-aaral. Simula nang sinabihan ako ni nanay, mas tumatak sa aking isipan na mas kailangan kong pagbutihin ang aking pag-aaral, lalo't na 3 buwan na lamang makakagraduate na ako sa senior high school. Tuwing hapon, palagi akong nagbo-volunteer na ako na lang ang taga-alaga ng manok dahil sa medyo malawak-lawak rin ito, init at pawis pa rin nararanasan ko.
hanggang sa ako na lang ang kinuha nilang taga-alaga ng manok. Tuwing hapon pagkagaling sa paaralan, pumupunta agad ako doon. Siguro naawa na rin sila sa akin. Kaya pumayag na lang ang may-ari na ako na ang maging caretaker nila. Minsan din, ginagabi ako sa pag-baggage. Sa dinami-dami ng pinasukan ko, manghiyak-ngiyak na ako sa pagbubuhat ng mga gamit. Hindi pa rin ako sumuko dahil alam kong kaya ko at mas kakayanin ko pa. Ganito ang buhay, kailangan mo magsakripisyo at labanan ang kahit na anong hirap. Hindi ko na magawang bumaon dahil mas naging todo tipid ako dahil ang gusto ko talaga ay makatapos ng pag-aaral. Inahatian ko din ng baon si Ella para hindi siya magutom. Yung iba naman, inaangkal siya ko at doon na ako kumukuha pang project. Makalipas ang 3 buwan, kitang-kita ko kila Nanay Miles at Tatay Marlon ang ngiting tagumpay sa kani-kanilang mga labi. Hindi nila lubos na maisip na ito na ako ngayon. Andito sa stage kukuha ng medalya kasabay silang lalakad para isabit ito. Sa wakas, tapos na rin ako ng senior high school. Walang handaan ang naganap, dala pa rin ng kahirapan. Ngunit ang mahalaga naman ay nakapagtapos na ako. Malayo pa pero malayo na. Bago pa man din magpasukan sa kolehiyo, naganap muna ako ng trabaho. Ngunit kapag alam kong ayaw nilang magpa-sideline sa kagaya ko, hindi ko na sila kinukulit. Wala rin naman ako mapapala. Pinasok ko na din ang pagiging tricycle driver kahit pa madalas ay madalang ang sumasakay. Marahil ay nababahala silang sumakay dahil sa isa lamang na kamay ang gamit ko. Patuloy pa rin pala ako sa pag-aalaga ng mga manok nila Madam Jillian. Naging tagapunas rin pala ako ng mga upuan at lamesa. Napakahirap ng ganitong sitwasyon, ngunit kailangan. Pasalamat na nga lang ako at pinayagan nila akong panggabi sa trabaho. Sinikap ko na makabili ako ng sariling cellphone, doble kayod sa umaga at gabi. Kaya ito na ang gagamitin ko pang kolehiyo kahit wala pa akong laptop, ayos na yan. Wala rin naman akong magagawa. Kahit umiyak pa ako, walang darating kung hindi ako magsisikap. Makalipas ang 1 buwan, papasok na ako ng kolehiyo. Sapat na rin yung naipon ko kaya bala ang kinuha ko nga palang kurso ay ang pagtuturo sa mga bata. Sobra palang hirap. Kinakapos ako sa budget ngunit hindi hadlang ang kahirapan para sa akin. Kaya mas nagpursige pa ako lalo. Mag-aaral ako sa umaga at sa hapon naman ay nagpapakain ng mga manok na alaga nila Madam Jillian. Pagkatapos, diretso agad ako sa pagtatrabaho sa cafe. Sa tuwing walang customer ay doon lamang ako nakakahanap ng oras para maisingit ang pag-aaral ko. Salamat naman sa Diyos at kahit papaano ay nakatagpo ako ng mabubuting amo. Kapag wala din pasok, Sabado ng umaga hanggang tanghali, nagiging taga-tutor din ako sa may bayan. Buti naman at madali lang makamemorize at makaintindi ang bata, kaya hindi na ako masyadong nahihirapan. At punta pa ako sa pagiging tricycle driver. Ang pagiging estudyante sa umaga, manukan sa hapon, cafe, bitbit ng mga gamit at pagpupunas ng lamesa at upuan sa gabi ay napakahirap pagsabay-sabayin ngunit kailangan. Madalas madaling araw na ako nakakauwi. Madalas, lakad ko parati ang mga pinupuntahan kong trabaho sa gabi. Kahit na malayo, iniisip ko kasi bawat salapi ay napakahalaga. Tiis ko ang puyat at pawis. Mga madaling araw, pamamasada na ang gagawin ko. Ilang oras lang ang nagiging tulog ko, minsan nga wala na kasi isinisingit ko pa gawain sa paaralan. Minsan ko na rin makatulugan ang gawain ko sa paaralan dahil sa sobrang pagod. Kadalasan din sa bahay, nagigising na lamang ako sa alarm ng cellphone ko. Isang araw nga pala, sinubukan ako ni Madam Chari na sadyain niya yung wallet na ilagay sa mesa, kung saan doon ako magpupunas gamit ang basang tela. Alam kong may laman dahil nakabuka iyon, kitang-kita ko ang patong-patong na pera. Ibinigay ko yun sa kanya at masaya siyang nagpasalamat sa akin. Kalaunan ay bibili lang sana ako sa isang tindahan
nang lumapit si Madam Chari at inabot sa akin ang isang regalo. Pasasalamat niya daw iyon. Alam kong laptop iyon dahil minsan niya na din akong tinanong sa bagay na iyon. Ang pagkaroon ng laptop ay siyang nagbigay sa akin ng sobrang saya dahil alam kong mahirap gumawa ng presentation kapag wala nito. Nakatanggap din ako ng scholarship pero tuloy pa rin ang trabaho. Makalipas ang 4 na taon na paghihirap, ito na naman ako kukuha ng kumikilyab na medalya dahil sa sikap na aking dinanas at ang matawag bilang isang magna cum laude sa paaralan namin. Di ko lubos maisip na kinaya ko kahit na ganito ako. Masayang masaya ako sa aking natamo dahil hindi ko akalain na tapos na din ang kolehiyo, parang kailan lang puyat pa, ngayon ito na ang pinakahihintay ko. Andito pa rin sila nanay at tatay. Ang kapatid ko patapos na rin sa kanyang pag-aaral sa sekundarya. Sa tulong ng kamag-anak ni nanay, yakapan at iyakan ang naging samahan namin. Umiiyak na tumatawa sa saya. Balita ko nga pala sa aking mabait na kaibigan na si Marchan, isa na ring guro tulad ko, na nagmamay-ari ng isang malaking tindahan at komprada na tauhan naman sina Jumel at Giancarlo. Si Sean Dave hindi na nakapag-aral ng kolehiyo. Balita ko na ang pinagkikitaan daw nito ay ang paghahabal-habal sa kanto. Ganyan ang kanilang mga trabaho sa ngayon, kaya naman magsikap ka para di ka mahirapan tulad nila. Mensahe ko para sa lahat, ako ay nagmula sa kahirapan, may kakulangan ngunit hindi ko inisip na magiging hadlang ito. Bagkus ginagawa ko itong inspirasyon para makapagtapos at makamit ang magandang kinabukasan. Walang madali na paraan papunta sa kasaganaan kung hindi mo pagsisikapan. Gaya ko, napakahirap ng dinana sa buhay, init, puyat at dugot pawis. Makatapos lang ng pag-aaral, marami din akong pinagdaanan, naging insecurity ko ito lalo na sa aking pisikal na kakulangan. Ngunit, itinuloy ko pa rin ang laban. Kinaya ko nga kahit ganito ako, kayo pa kaya? Just always remember na kahit ano pang hirap yan, ilang beses kang ma-fail o ano pa man yan, ituloy mo lang. Magtiwala ka at gawin mo ang nais mo. Follow the quote na, success is no accident, it is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing or learning to do. Mas makakabuti kung susundin mo ang mitiin mo sa buhay kasi mas mahihirapan ka kapag pinipilit mo ang sarili mo na gawin ang bagay na kagustuhan ng ibang tao. Huwag kayong tumigil sa pag-aaral hanggat hindi tumitigil ang nagpapaaral. Ngunit kung isa rin kayo sa gaya ko ay kailangan yung sumikap at magpatuloy. Huwag tayong maiinggit bagkos may nakalaan para sa atin na hindi natin inaasahan. Hindi maikukumpara ang saya ko ngayon sa lungkot na dinanas ko noon. Kaya go lang ng go. Hanggat may umaga, may pag-asa. Ako nga po ulit si Mac Ivan de los Santos at nagpapasalamat sa panonood. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Maraming salamat po.